Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat. At pumuli ay narito na at nagbabalik kami sa ating live podcast dito po sa Danaro Gate Ministry.
Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po muli. Gabi, Pastor Derek. Ngayon pong gabi ay babalikan po natin yung ating dati na pong natalakay, Pastor. Noon pong mga siguro ilang buwan po yun, nakaraang ilang buwan, mga couple of months, ay diniscuss po natin yung about sa Doctrine of Grace, Pastor. At itong particular na doctrine na ito ay nadaanan po natin. Tama. Pero ngayon po, Pastor, ay specifically Ating himay-himayin, ano ba yung unconditional election? Opo. At paano ito naganap at nagaganap ngayon? At bakit ito nagaganap? Ano ang pundasyon noong walang kondisyong pagpili ng Diyos sa tao na kanyang ililigtas? Pag sinabing unconditional election, we refer to the salvation of the soul from eternal wrath of God in hell. It's not the other kinds of election, na election unto becoming a nation or election unto yung certain position in the government, na ang Diyos din ang nagbigay ng nagtatag ng mga leaders ng bansa. Pinili din niya yon. At ganun din yung election of individuals to receive common graces of God. Kasi ang Diyos din ang pumipili regardless of religion and nationality and background ng tao, yung cultural background ng taong bibigyan niya ng common grace like wealth, health, talents, yung nationality, Siyang pumipili kung ano ang isang tao magiging somebody ba siya sa hinaharap, siya magiging wapo, pangit, pati yung mga katangian ng tao, ang Diyos din ang pumili na ibigay sa taong yon bago pa man siya isilang kung ano yung kanyang magiging anyo at kung ano ang kanyang magiging nationality o nasyonalidad o ano ang kanyang magiging lahi. Yun ay nakatakda rin ibigay ng Diyos. Hindi lang kaligtasan ang binibigay ng Diyos at pinipili na pumipili ang Diyos kung sinong bibigyan. Kundi yung iba-iba pang anyo ng pagpili na makikita natin, na likas sa mundo ng Diyos ay may pinipili na pinapaboran na binibigyan ng mas magandang blessing o mas malaking blessing kaysa iba. Pero itong pinag-uusapan natin sa unconditional election ay pagpili ng Diyos sa individual, kahit ano pang lahi mo, na ikaw ay pinili na niya bago pa nilalang ang sanlibutan o nilikha ang sanlibutan para magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa at magtamasa ng buhay na walang hanggan at kasiyahang walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Yan. So, yun yung unconditional election. Ngayon, may mga maling pangunawa tungkol sa eleksyon o sa pagpili ng Diyos. At ang partikular na mga grupong ito na mali ang pangunawa ay ang mga nag-a-adhere doon sa tinatawag natin na conditional election, na ang tao ay naligtas dahil pinili niya ang Diyos. At nakita ng Diyos na pipiliin niya kasi ang Diyos sa isang yugto ng panahon sa kanyang buhay. Kaya ang Diyos ay pinili ang taong yon by foreknowledge of man's action to choose God and repent from his sins and accept Him as Lord and Savior. Yun ang isang view ng pagpili according sa Arminian view, sa Arminianism. Na ang tao ay pinili ng Diyos dahil nakita ng Diyos na pipiliin ng taong yon ang Diyos. So kaya nga, ang kanila rin ay election, but election with condition. Conditioned upon man's choice or free will. That he would choose God in the future. That's why God chose that person that He foreknew who would choose him in the future. So He decided to choose that person because that person will choose Him. So naka-based yung foreknowledge, yung election sa foreknowledge ng pagpili ng tao. Ang election naman, yung unconditional election ay
walang nakita ang Diyos doon sa tao na sukat na kondisyon o dahilan para niya piliin. In love, sa pag-ibig lang, no? Ang predestination niya unto salvation, yun yung salvation by predestination. Yan. Or election by predestination. Sa kanila man, election by foreknowledge. Yun ang magkaiba. Magkaiba po yun. Yung isa, election by predestination, walang nakitang kahit anong dahilan, kaya pinili ang tao ng Diyos, kaligtasan. At yung isa ay election by foreknowledge. Ang dahilan ko bakit pinili ng Diyos ay dahil na-foreknew niya o nakita niya nung walang hanggan, ang taong iyon ay sasampalataya sa Kanya sa isang yugto ng panahon. Kaya magkaiba yon yung dalawang eleksyon na yon. Yung isa ay walang kondisyon, ang kondisyon lang ay pag-ibig ng Diyos. Yun lang ang dahilan. Inibig siya ng Diyos, hindi dahil sa anumang nakita niya sa taong iyon, o nakita niya sa iyo, kaya kanya pinili, kundi dahil inibig ka niya ng walang kondisyon. At ikaw ang piniling iligtas, bago palalangin ang sanlibutan. Kaya, so yun ang ating tinatalakay. Kaya nga po, Pastor, dun sa yung nasabi niyo nung nakaraan na yung whosoever, no? Na hindi pala siya whosoever believe, kundi believing ones. Yung sa, pag i-translate mo ng literal, yung for God so loved the world that He sent His own Son. That whosoever believes, ang sa Greek na literal noon ay, that whosoever believing in Him. Believing, malaking bagay yung pagkakaiba ng dalawa. Yung that those who believes in Him, yung believing na, sumasampalataya. So, tingnan natin yung pananaw ni itong tao na to. Si Leighton Flowers. Leighton Flowers. Mabulaklak. Pero lito, kaya Leto. Kaya po lito pa. Leighton Flowers. Ito po yung... Nalilito siya. Instead of unconditional election. Election, what I might say instead is unconditional corporate election. And what I mean by corporate election is the understanding that God speaks general terms about the nation of Israel, for example, and talking about them being the elect people of God. But why are they elect? This is often a question that sometimes Calvinists don't even entertain because they just hear the word elect, and because they already have so much baggage packed into that word, they hear individuals chosen before the foundation of the world for effectual salvation. When in reality, the Bible is often talking about God choosing the Jews to be a blessing to all the nations of the world. Talking about the Jews being the mouthpiece through which the Messiah and his message would come. And so you have to ask the question, who is in view when God talks about election, and what is the purpose of them being elected? And so just entertaining that one question helps to really clarify a lot of the proof texts that Calvinists will use. So naniniwala rin siya sa election, pero para lang sa bansang Israel. Election as a chosen nation of God. Corporate election, na parang pumili ang Diyos, hindi ng individual, kundi ng isang grupo ng tao o isang lahi. Para yun ang kanyang gawing tagapagsalita sa buong mundo, na siyang magpapakilala sa kanya sa mundo. Totoo rin yun. We don't deny na mayroon talagang election as a nation. But totoo rin na may election of individuals unto salvation. At totoo rin na may election of individuals to be given common graces. At may election then of those that God permits to rule the world. Sabi sa Romans 13, God chose those leaders in the government. He places them in their own, in their respective positions in government so that He could implement His justice. Kaya walang pamahala ang umiiral at mga pinuno na nakatayo sa posisyon, nakaupo, na hindi pinili ng Diyos. So may pagpili rin sa iba't ibang aspeto ng proseso sa mundo. Kaya nga, ang tao ay, makikita natin yung, kaya sa kanyang argument, may pagpili, pero corporate. Paano yung, sabi niya, para lang sa Israel. Kaso mayroong text na para sa hintil na pinili rin. So, papakibasa mo yung Ephesians chapter 1,
verse 4 and 5. Ito yung election of individuals unto salvation by predestination. Opo. Not only for Israel. Not by foreknowledge. Not only for Israel as a nation, but but individuals unto salvation. Yan. Kasi ang Ephesians, yung book of Ephesians, ay sinulat sa Gentiles, no? Opo. Definitely, itong Church of Ephesus, ito ay hindi Jews. Gentiles. Although may mga member na Jews, but mostly are Gentiles. Gentiles. Sige po, O pasahin. anong sabi diyan? Bago palikayin ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Yun. So malinaw na bago palikain ang sanlibutan, wala pa tayong nagawang mabuti, wala pa tayong nagawang kahit ano, ay pinili na tayo. Dahil ba tayo makikipag-isa kay Kristo? Hindi. Kundi, tayo makikipag-isa dahil tayo pinili. At ang layunin upang tayo maging walang kapintasan. Ano ang dahilan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa pagpili ng tao sa Diyos. Kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. In love. Doon sa English, sa verse 5, He predestined us to become His children. So, predestination, no? So, hindi ka pa tao, hindi ka pa nga, wala pa nga mundo na titirhan. Ang tao, sila Eva at Adan, ay, ang Diyos ay pumili na ng kanyang magiging kasama at ng mga kanyang magiging mananampalataya. At ang mga iyon ay kanyang pinapakipag-isa kay Kristo. So, yun ay magiging kanya sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo. Diba? Kumbaga, mayroong means. Ang pagpili ay yari na at ang means ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Pero tiyak na sila ay makikipag-isa. At ang dahilan ng kanyang pagpili ay sa pag-ibig lang ng Diyos. Walang ibang motibo. Dahilan, no? Walang dahilan. Just because He loves us. At wala tayong magagawa dahil talagang sinabi ng Panginoon. Inibig niya tayo kahit di tayo kaibig-ibig. Romans 5:8, namatay si Jesus para sa atin kahit nung tayo makasalanan pa. Hindi namatay si Kristo para sa atin dahil karapat-dapat tayong kamatayan. Tama. So, malinaw na ang pagpili ay hindi sa pamamagitan ng foreknowledge lang o doon sa pagpili ng tao na nakita lang ng Diyos na pipiliin siya ng tao. Kaya niya pinili. So, magiging kondisyon nga yun Parang ang tao pa rin ang pumili sa kanyang kaligtasan. Walang nagawa ang Diyos kundi piliin ang taong iyon dahil nakita So, kaya nga sa conditional election, parang sagawa pa rin ang kaligtasan. May flavor pa rin ang work. Kasi kung hindi mo pinili ang Diyos, decision mo yan na piliin ang Diyos. Paano yun kung ikaw mismo ay tumanggi sa Diyos? So talagang ikaw ang determiner ng iyong kaligtasan. So paano kung ayaw mo sumampalataya? So ang Diyos kahit gusto kanyang iligtas, wala siya magawa kundi ipahamak ka. Ikaw pa rin ang nagpahamak sa sarili mo. Pa rin talaga. So you are the captain of your soul. You are the determiner of your own salvation or damnation. Ngayon, kung gustuhin mo naman sumampalataya, kahit ayaw ng Diyos sa'yo, wala siya rin magawa. Kasi tutugon lang siya kung ano yung ginawa mo. So, ang pagpili niya ay nakabase pa rin sa desisyon mo. So, kung nakita niya na ikaw ay hindi pipili, hindi ka rin niya pipiliin. O di nakadepende sa pagpili mo o hindi pagpili, yung pagpili ng Diyos. Kaya ito, ang tawag dyan ay self-election. You elected yourself unto salvation. And God is the one who just accepted your decision beforehand. Bago mo gawin. Kasi nakita lang ng Diyos na gagawin mo yon. Kaya kung ikaw ay umalis sa kaligtasan, free will mo pa rin yun, wala rin magagawa ang Diyos kundi bawiin. No. Diba? Kaya nga paalis-alis ang kaligtasan at pawala-wala sa isang tunay na Armenian. Talagang consistent yan na dahil ikaw ang nagligtas sa sarili mo, by your faith and by your acceptance of the Lord Jesus Christ, then you can deny Christ because you are the one who accepted Him. You are the one who can deny Him. Ikaw may kapangyarihan doon. Yes, because you have the power and will to reject or deny. So you still have the right to and the power to deny after you accepted Him. Therefore, God will decide to again
kukunin niya uli yung kaligtasan mo, babawiin niya. He will reject you again and again. He will accept you again and again as long as you change your mind, and then He will also change His mind. Grabe. So, His mind is dependent on your mind. His decision is dependent on your decision. That's the reality Opo. and true meaning of decisionism or salvation by foreknowledge of man's acceptance of God in the future. Hindi predestination. Walang itinalaga ang Diyos sa langit. Ikaw mismo ang nag-decide. O, di ba? So, kaya ang Diyos, wala talagang sapat na kapangyarihan na iligtas ang tao. Tapos siya sa kakayahan. Yun ang ano talaga niyan. Yun ang lumalabas po dyan, Pastor. Kailangan niyang magbantay. Every time na may sasampalataya, kailangan niyang iligtas. So, Pastor, Wala siyang pinili na sa sarili niya lang na desisyon. Desisyon yun ng tao. Kaya siya, kailangang umaksyon sa desisyon mo. nawawala ng saysay yung sovereignty ng Diyos dito. Wala siya talagang, hindi yata. Hindi talaga siya sovereign. So, meaning ay hindi lang walang saysay, kundi talagang hindi siya lubos ang kapangyarihan. Hindi siya omnipotent. Yung discuss niyo po noong nakaraan na talagang kapag ganito ang paniniwala natin sa salvation, na may foreknowledge na ang tao ang nagpapasya po, Pastor, apektado lahat ng attribute ng Diyos. O parang walang plano ang Diyos. Parang isa siyang architect na pabago-bago, depende sa sitwasyon. So, hindi siya fix ang desisyon kasi wala naman siyang pinili. Opo, nakakalungkot. So therefore, kung walang pinili siya, ang tao talaga ang nagde-decide kasi nga wala naman siyang pagpili. Ngayon, yung foreknowledge ng Diyos kasi at saka yung election, pinagbubukod nila. Parang yung sovereignty ng Diyos hindi nakasalala. Yung kanyang foreknowledge parang independent of His omnipotence. Parang alam lang niya, pero hindi siya ang gumagawa. Alam lang niya. Sablay talaga. Pero bahala sila kung anong gustuhin nila. Kasi wala akong magawa na itakda kung sino ang akin. Sila ang may kakayahan na itakda kung sino ang sa akin. So siya nagpapasya na kung sinong ililigtas ko. Hindi ang Diyos omnipotence o omnipotent when it comes to salvation. Wala, kapos ang kanyang kapangyarihan. Okay, ano pa yung isang view dyan? So, panoorin natin yung isa pang ano. Diyan, Yung isa pang kung sino daw yung ligtas na, yun ang yun yung pipiliin ng Diyos. Yun ang pasya. Ganito yung decisional nga Panoorin po natin. Calvinist doctrine of unconditional election teaches that before the world began, God chose some people to go to heaven and some people to go to hell, and nobody has a free will to change that. In the Bible, the word elect refers to those who are saved, not those who are getting saved. Isaiah 42:1 says, "Behold my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles." This is talking about Jesus, and clearly he was not chosen to be saved. That's blasphemous. In Isaiah 65:9, the word elect is used interchangeably with the word servants, meaning the servants of God. The Bible says, "Whosoever believeth in Christ will be saved." Whosoever means anyone and everyone has the ability to be saved, but it's completely conditioned upon your free will. So dyan, ang elect naman ay si Christ. Si Christ na. So, si Christ lang daw ang inelect ng Diyos. Kaya hindi mo daw pwedeng sabihin na elected unto salvation. Ibig mo sabihin si Christ, kailangan pang i-elect para ma-save. Mali, no? Hindi naman natin... Si Christ din, elect of God, in a sense that He was chosen by God as the representative of all humankind, of all sinners. So He was chosen to become our Savior. And He was already appointed before the foundation of the world, mind you, no? Hindi naman si Christ chosen as in like parang tao na pinili lang na walang kakayahan sa sarili na kumilos at magdesisyon. Ang Diyos din mismo ang nagsabi na si Jesus din ang kusang bumaba. So hindi lang siya chosen,
to be the Savior, He also volunteered to be our Savior as God. Hindi yun parang siya'y sumunod lang sa Diyos at pinili lang. Wala siyang choice, kundi pinili lang siya eh. Kung hindi, siya din ang pumili sa kanyang sarili, nagdesisyon sa kanyang sarili, na siya'y bumaba. Diba? Opo. Kaya sabi, hindi, ang handog at tayo hindi mo ibig, kaya sinabi ko sa iyo, ako na ang iyong gawing handog. Hebrew chapter 10 po yan eh. Hebrews chapter 10. Kaya, ang problema diyan kasi is, anong sabi niya? Meron siyang sinabi na, wala na daw, sige, ulitin natin kasi meron akong nakita doon Sige sa kanyang sinabi. Ulitin natin, Brother RJ. Tapos po ito. Yung Yung second video lang. Tapos itigil mo lang sa kung saan, kung pag sinabi ko. Wala. Ayan. Tatlo lang Yan, naman yan. yan. Opo. Calvinist doctrine of unconditional election teaches that before the world began, God chose some people to go to heaven and some people to go to hell. Okay, yan. Wait. Doon sa sabi diyan na pinili na daw ng Diyos ang ilan na pumunta sa impyerno. Mali yun. Wala naman talagang pupunta sa langit. Lahat dapat pupuntang impyerno dapat. Hindi pumili ang Diyos. That's a misinterpretation o misrepresentation ng doctrine ng unconditional election na parang mayroong lahat parang pwede sa langit. Kaya pumili ang Diyos lang ng kanyang ililigtas at pumili din siya ng kanyang ipapahamak. That's double predestination, active-active. The Reformed view of unconditional election or salvation election unto salvation is God did not choose those who will go to hell. But rather, He left them behind. Opo. Kumbaga, Hinayaan ang sangkatauhan ay isang kumpulo, isang lump ng tao na walang pupuntang langit. Wala na siya dapat itulak. Bakit? All have sinned and fall short before the glory of God. Kung hindi, kanya lang pinabayaan sila doon sa kanilang kagustuhan na magkasala. So, hindi nila sila in-override. Okay. Kumbaga, iyon na yung gusto nila. Na dito na kami. Ang gustong gagawin namin, ang gusto namin gawin, ang aming gagawin. And they are naturally rebel against God. They rebel against God. They don't acknowledge God. They don't accept God. They don't even seek after God. They only seek after the benefits they can get from God. But they don't want God Himself. So, lahat ng tao, wala namang humahanap eh. Wala. Kasi yung parang sinasabi niya na Romans 3:10. pumili ang Diyos ng pupuntang impyerno. Para bang para bang sila'y karapat-dapat sa langit din, kaya lang ayaw ng Diyos. Pumili siya. Wala nang pinili ang Diyos na papuntang impyerno dahil talagang doon sana lahat. Walang double predestination na active. Ang double predestination ay active-passive. Passive po yung papunta na. Passive yung pagpuntang impyerno. Hindi siya namili. Opo. Talagang dapat doon sila na. Talagang namang taga-roon sana lahat. Sana. Kung hindi pumili ang Diyos ng ililigtas, walang maliligtas. Dahil lahat naman ay taga-roon. Doon ang punta Dapat. Sana. Dahil lahat naman ay walang karapatan na piliin. Dahil lahat pare-pareho lang tayo namang sa impyerno lahat dapat. Dahil wala namang mabuti, wala kahit isa eh. Wala po. O ngayon, pag sinabi mong pumili ang Diyos ng pupunta sa impyerno, parang sinabi mong lahat karapat dapat. Kaya lang umayo ang Diyos na, ikaw pinili ko sa impyerno ka. Hindi kita pwedeng iligtas dahil ayaw ko sa'yo. Wala namang karapat dapat eh, di ba? So ang pagpili ay active lang sa pagpunta sa langit. Yun lang ang active sa Diyos. Yung pagpunta sa impyerno, wala nang kailangan gawin ang Diyos. He just left them over or gave them over to their own sins, to their own desires, to their own selfishness, and to their own rebellion against God. So wala siyang itinulak. So mali yung word na gano'n, na misrepresentation yun. Walang pinili ang Diyos pumuntang impyerno. Kasi Hindi na kailangan mamili. yan po kasi lagi ang misrepresented na
na doktrina na may pinili papuntang langit, di may pinili rin papunta sa impyerno. Hindi. Walang pinili ang Diyos para pumuntang impyerno. May iniwan lang siya sa kanilang sariling kagustuhan. Yun ang gusto niya eh. Di ba? Ang Diyos ay pumili lang ng ililigtas. Wala siyang pinili na hindi iligtas. Kundi talagang hindi lahat ligtas sana. Wala nang kailangan pang gawin ang Diyos para pumuntang impyerno ang tao. Talagang sila na ang putang pumupunta doon. Kaya walang walang pinipili sa impyerno na pumunta ka. Hindi, kundi may pinili siya na agawin sa apoy. Yes po. So, I-elect para sa kaligtasan. Kung ang Diyos ay hindi namili kung sinong ililigtas, walang pupuntang langit. Yun ang grace. Ang grace ay yung walang karapat-dapat, pero dahil ang Diyos ay puno ng biyaya, hindi deserving yan, itong mga taong ito, so pumili siya ng hindi deserving. At yung iba na talaga namang hindi deserving, pinabayaan lang niya. So pinahintulutan lang yan, sige, yun ang gusto niyo. Talagang ayaw naman niya man sa akin. At itong mga elect ay kanyang binigyan ng desire. Napiliin din siya. Hindi dahil sila likas na gustong pumili sa Diyos, kundi binuhay pa niya siya sa spiritual upang ang kanilang espiritu ay makarespond o makatugon sa kanyang calling. Ayun yung effectual calling. Kasi pag binuhay ng isang kaluluwa at binigyan na ng kakayahang makilala ang Diyos at maunawaan ang plano ng Diyos sa kaligtasan at magsisi, at makonvict sa kasalanan, mayroon na siya ngayong kakayahan. Yes. So unless God gives ability to spiritually dead people, so they cannot choose God. That's why, from beginning to end, talagang grace lang ang salvation. Wala ka nang dapat gawin para pumuntang impyerno. Walang dapat itulak. Tagaroon sana lahat dapat. Tama. Yung lahat ng katauhan ay karapat-dapat sa impyerno. At ngayon, kung magtatanong ka, bakit naman? Bakit ang Diyos ay pahintulutan ka pumunta sa impyerno? Hindi ba siya ay puno rin ng pag-ibig? Kaya nga, nagpadala ng tagapagligtas, pero inayawan mo pa rin. Actively ka namang tumatanggi din sa kay Jesucristo. Kaya wala ka pa rin dahilan. Kilala na ng lahat ng tao si Jesus. Even through nature, inire-reveal ng Diyos ang kanyang katangian na walang hanggang kalikasan. Pero ayaw talaga ng tao. So, walang itinutulak ang tao na parang ayaw ko sa'yo. Wala namang gumugusto Sino tatanggihan ng Diyos? Ang tinatanggihan ay yung may gusto, di ba? Wala nga namang tumanggi pa ang Diyos na hindi naman ginugusto siya ng mga taong ito na papunta naman talagang impyerno. Ano pa? Sige, ituloy mo. Meron pa yun Meron pa yung sinabi pa siya Tuloy natin. And nobody has a free will to change that. In the Bible, the word elect refers to those who are saved, not those who are getting saved. Isaiah 42:1 says, "Behold my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles." This is talking about Jesus, and clearly he was not chosen to be saved. That's blasphemous. In Isaiah 65:9, the word elect is used interchangeably with the word servants, meaning the servants of God. The Bible. So, misrepresentation uli. We don't teach that Jesus is elect to be saved. Never, nada. Ever. No Reformed Christian or pastor or theologian teach, kahit sino pa, na si Kristo ay inelect para ma-save. Yung sinasabi niya na may nagtuturo na kung tinuturo ninyo na si Jesus ay na-save, elect to be saved, ay blasphemy. Ay talagang blasphemy yun dahil wala naman talaga magtuturo na matino. Dahil si Jesus naman di nangangailangan ng salvation. Hindi siya kailangang i-elect para maligtas. Dahil siya ay Diyos. He didn't sin at all. Pinili siya, in a sense, na siya yung magliligtas. So, again, mali. Mali pa rin yung premise na akala niya, ganun ang turo. Na parang isinusubo niya sa bibig ng mga taong naniniwala sa unconditional election na itinuturo din natin na si Jesus ay elect para maligtas. Mali. Walang ganoong election unto salvation in regards to Jesus Christ. Wala. Kahit kulto, hindi nagtuturong si Jesus ay inelect para maligtas. So that's huge misrepresentation. A giant, kumbaga napakalaki na kamalian. Gigantic error. Walang ganoong katuruan sa Biblia. Okay. Ano pa?
Yan, parang sabi po niya yung election daw sa Bible refers to those who are saved. Tapos, hindi niya for those who are about doon sa mga maliligtas. Yun ang sinabi niya parang yun ang pagkaintindi ko Kumbaga parang sa kanyang eleksyon ay pagkatapos ng magdesisyon. Opo. Kaya saved na. So Saved parang, na, kaya nga, ang salvation sa mga naniniwala sa conditional election ay yung pagtanggap ng tao. Opo. Doon ang Diyos nagre-react sa desisyon ng tao. Decisionism na parang, may nabanggit din siyang free will. So, ang salvation ay dependent dun sa free will o dun sa malayang pagpapasya ng tao. So, kung ang Diyos ay hindi nagpasya, kung ang tao ay hindi nagpasya, hindi rin magpapasya ang Diyos. So, dependent yung pag-desisyon ng Diyos sa desisyon ng tao. Pag ganoon, hindi grace. Work pa rin. Ikaw pa lang nag-save sa sarili mo. Ba't naman naniniwala ka pa na salvation ay by grace? Kung ikaw din naman pala ang nagligtas sa iyong sarili by your own decision. Tama. And by your own faith. Hindi pala grace. Huwag ka nang maniwala sa salvation by grace. Para ka na rin Catholic na ang tao ay naligtas dahil siya ay righteous sa kanyang sarili. At kaya niyang tanggapin o tanggihan si Jesus. Ang taong makasalanan, ang kaya lang niya ay tanggihan si Jesus. At ang kaya niya lang gawin ay to choose between lesser evil and greater evil. Yun ang freedom na meron ng isang makasalanan. Kasi ganito naniniwala tayo sa freedom, sa free will. Okay, pakinggan natin yung isa na mini-misrepresent yung ating view about free will. Meron pang isang video. Yung kasunod na video. Kasi yan, mini-misrepresent niya ang teaching natin na akala na niya, itinuturo natin, robot ang Diyos robot ang tao, na parang walang kalayaan ang taong magdesisyon. That's radically wrong. Misinterpretation yan. Anong sabi diyan? May pa talaga, drawing pa na Puppet lang. Akala niya, puppet lang si Adam and Eve. Na kaya sila kumain, sinusian sila para kumain. Grabe. Walang freedom. At saka yung kamay ng Diyos. Ang Diyos din ang nanukso. Ang Diyos din naman ang nagpakain. Anong klaseng Diyos yan na tinukso pa niya para kumain? Hindi na lang niya dalhin agad sa impyerno, di ba? Bakit pa niya pinagluruan ang tao kung walang freedom? Pakinggan natin. The Calvinist lie is that you have no choice. You have unconditional election. What does that mean? Well, you're either predestined to hell or heaven before you were born. A predetermined fate. This is called fatalism. And listen, the truth of the Bible is you must choose to believe on the Lord Jesus Christ. Everyone has a responsibility to trust in his finished work. The Calvinists twist the truth, and they lie, and they try to make it like we have no choice. We're just robots, and any evil that happens in this world, God had already predetermined that it would happen. That's a sick and twisted view of God. Calvinism is pagan Gnosticism. It's a wicked doctrine. Don't believe the lies of Calvinism. Di ba? Napaka-misrepresented. Ang akala niya is, ang turo natin ay walang freedom o without choice ang tao. Sila Adan. Maski si Adan. Kahit tayo, wala ding choice. Parang, we are like robots na itinakda na ng Diyos na tayo ay talagang maligtas. Na kahit na walang gustong maligtas, iniligtas pa rin niya. At yun namang mapapahamak ay parang kahit gusto namang maligtas, ay ayaw niyang maligtas. Kaya wala kang choice. Parang you have been decided, God has decided that you will be saved whether you like it or not. Dahil robot ka lang Parang pinaglalaruan lang niya ang tao na ito gusto ko So kahit ayaw niya, iligtas ko to. Ito naman, ayaw ko So kahit gusto niya, ayaw ko sa kanya. Hindi ganoon ang doktrina ng salvation. Ang turo ng unconditional election, ng Reformed theology is, ang tao ay may freedom. Hindi natin sinasabi na ang tao ay walang kalayaang magpasya. Even now, we have the freedom to choose God. But, yung kanyang freedom ng tao ay nakadepende sa kanyang nature. So ano ba ang nature ng tao? Ang tao ay makasalanan. So by nature, man is a sinner. By birth. And he is also a sinner by choice. So nang isilang ang tao sa mundo,
we believe in the total depravity of man, that man is unable to understand spiritual things. 1 Corinthians 2:14, a man without the Spirit of God cannot understand spiritual things, for they are foolishness to him. So, a sinner, a person is, or a human being is a person who is enslaved. Yung freedom niya is enslaved to sin. Yung nature niya ay makasalanan. And therefore, yung freedom is limited by his ability. Ano bang ability ng isang makasalanan? May abilidad ba siya na hindi magkasala? Wala. Nature niya yun. Nature niya eh. So kahit magpakabuti siya, kahit pilitin niya na sa kanyang sarili, magpakalayo-layo siya sa bundok, gaya ng turo ng mga monk, yung monasticism na, ihiwalay mo ang iyong sarili, i-isolate mo sa mga tao para hindi ka magkasala. Kahit ikaw na lang ang nag-iisa sa mundo, magkakasala ka pa rin. Dahil ang kasalanan ay kahit isa na aksyon o kaisipan o isang desire na hindi banal. O kaya kahit makaisip ka lang ng kahit isa lang kasalanan sa buong buhay mo sa buong panahon mo sa mundo, makasalanan ka pa rin. Hindi ka talaga perfect. Kasi ang pamantayan ng Diyos ay perfection pagdating sa morality. Para maging karapat-dapat ka, para kanya tanggapin, dapat you should be blameless. Without blemish. Perfect from birth to death, to tomb. From the womb to your tomb. Dapat perfect. Para ka makapasa. Jesus Christ lang po ang... Kaya nga, wala nga eh. So ngayon, ganito yung illustration ni John Calvin. Sabi ni Luther, free will that is in bondage in sin is not freedom at all. So, hindi siya, contradictory yon. Paano ka magkaroon ng kalayaan samantalang yung iyong kalikasan ay alipin ng kasalanan? Maliwanag sinasabi po ni Papa. Alipin ka ng kasalanan eh. Wala kang kalayaan. Ang kalayaan mo lang ay bilang alipin. Naka-ano ka doon sa pagkaalipin sa'yo ng kasalanan. Doon ka nagmumove. Within the sphere of sin. So parang ang illustration naman dyan ni John Calvin ay parang isda ka na sa loob ng aquarium. Yes, you are free. You are free. But only within the bounds of that four corners of the aquarium where you are inside. So, in a sense, malaya ka naman. But you cannot go beyond what you cannot do. Ang isda, wala siyang kakayahan na maglangoy sa ere o lumangoy sa hangin o umakyat sa bundok sa pamamagitan ng kanyang talikpik. Sa tubig lang talaga siya. Although malaya siyang gawin yon. Malaya siyang gawin yon, pero hindi niya kayang gawin. So, yung kalayaan na wala namang kakayahan, ay hindi talaga kalayaan. May nag-govern sa kanya na nature. Parang aso. Malaya siyang umiyaw, pero hindi siya makangiyaw. Yung pusa po. Kasi ang abilidad niya ay aso nga. Kumahol. Kumahol lang. Di ba? Tama. Pero minsan may natututuring aso na umiyaw. Pero bihira yon at saka hindi niya alam na umingiyaw siya. Kasi aso nga siya eh. Wala siyang isip. Parang tunog lang, ngiyaw lang. Pero... Tunog ngiyaw, pero tahol pa rin. Mungo yun. Mungong aso yun. Kaya may pusa naman na malayo naman siya kumahol. Pero wala siyang kakayahan kumahol eh. Kaya yung kakayahan, yung kalayaan, ay depende lang sa kakayahan. Hindi siya malaya as in libertarian. Ang problema dito sa mga Armenian o adherent ni Armenius ay meron silang kaisipan na kaya ng tao na magpakabuti kahit siya'y masama. Paano nga yun? Ay masama nga ang kanyang kalikasan. Hindi nga niya kaya eh. Di ba? Siyempre sabi nga ng salita ng Diyos, can a leopard change its skin? The color of its skin? You know? Wala siyang kakayahan. Kasi ang kanyang kalikasan ay magkaroon ng batik-batik eh.
Diba? So hindi niya kaya, it's beyond his ability, diba? To make himself somebody or something that it isn't. Ganoon ng tao, na isilang siyang makasalanan, it is beyond his power to become holy. Because he is, by nature, di ba? Essentially, he is sinful by nature. At yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Before I was born, while I was still in the womb, Opo, sabi mo. I am 51 ang awit. Oo, I think, 51 verse 5. Pinaglihi ako sa kasalanan. At makasalanan na ako, buhat pa ng iluwan. May pa si David. Mabuti pa si David, alam yung kanyang limitation. So, ang tao ay limited nung kanyang ability. Kaya yung freedom niya ay, pwede naman, sa example, malaya naman ang taong lumipad. Wala namang pipigil sa'yo. Lumipad ka. Ang tanong, kaya mo ba? O pupunta ka sa itaas ng building. Parang Malaya ka naman, di ba? mag-iisip ka lang. Mag-isip ka. Kaya ko to. Pero ang tanong, kaya mo ba talaga? Malaya kang gawin. Sige, gawin mo. Ano mangyayari sa'yo? Babagsak ka. Kasi hindi naman talaga nakakalip. Walang kakayan ang taong lumipad. Pero Pastor, I think pag ito in-apply po dun sa salvation nung mga nung makasalanan, parang yung sinasabi po dun sa Romans ay ang context ay hindi talaga magagawang mag-isip ng tama. I mean, when it comes to salvation, yung isang tao makasalanan ka, sabi nga doon, walang humahanap sa Diyos talaga. Kahit yung kanyang mind talaga ay clouded ito ng sinful motive, parang ganun. Mali Yung lahat ng prinsipyo na nananalaytay sa ating buong katauhan ay prinsipyo ng kasalanan. Yun. And we cannot go against that principle because it's beyond our ability to change our nature. Kung hindi nga natin nakaya na tayo isilang sa mundo, tayo ay isinilang ng ating magulang na walang anumang desisyon sa ating sarili, paano pa yung magdesisyon tayo na tayo iligtas natin ang ating sarili, isilang sa langit? Yung pagsilang natin sa lupa, hindi natin ginusto at di rin naman tayo binigyan ng kalayaan na isilang, wala tayong kalayaan. Yung pang pagsilang sa langit, ang kaya mo. Diba? Di mo nga na kayang buuin ang sarili mo sa tiyan ng iyong ina. Ang Diyos pa rin ang bumuo. Lahat yun Lahat ng yun ay galing sa Diyos. Pagkatapos ang isilang ka na, sabi mo, kaya ko na. Kaya ko nang iligtas sa sarili ko. Di ba? In your dreams. Talagang hindi. Kaya mo sa sarili mo lang judgment. Pero in reality, you cannot. You cannot be holy 100%. You are a sinner by choice and by birth, by nature. Kaya, kailangan ang unconditional election kasi walang kondisyon walang makikita ang Diyos sa iyong mabuti. Hindi pwedeng makipag-kondisyon talaga ang Diyos. Hindi pwedeng sabihin mo, Diyos, iligtas mo ko dahil gagawa ako ng mabuti. Hindi pwedeng ganun. Kasi wala kang kakayahan gumawa ng mabuti na karapat-dapat. Ang kaya ng taong kabutihan na kanyang ginagawa ay yung pamantayan niya ng kabutihan. Moral goodness lang. Na laging ang motibo ng paggawa ng mabuti ng tao ay pansarili pa ring interest. Di ba kaya ka nga sumusunod sa traffic light dahil ayaw mo lang makulong. It's not because you naturally obey out of love of your country, but because you are afraid of punishment. And when your motive in obeying God is because you are afraid of going to hell, then that's not pure motive. That's still because of your own desire to be saved from wrath and because of your fear. So hindi yon. Ang tunay na motive ay love. You love God, that's why you obey Him. It's not because you love God and it's not because you obey God because you want blessing. Pag ganun pa rin ang motibo mo, sa pagsunod, it's selfish. You're only after the gifts, not the giver. Carnal pa rin. Carnal ka pa rin. Kaya marami nagsiserve sa church. Kaya lang sila nagsiserve sa church kasi masaya. It's just because mahal ko ang Panginoon at gagawin ko ito dahil wala akong kayang ibigay, kundi yun lang aking pagpupuri. Pasasalamat lang ito. And hindi pa rin ito sapat. Pero yung iba nag-serve sa church dahil baka ako pagpalain, baka ako ay, di ba, makita ng Diyos na karapat-dapat.
suswertehin. No? Huwag kang maniwala sa swerte, mamalasin ka eh. So, yun ang problema. Nasa church na sinuswerte pa rin. Oh, fatalism. Di ba? Sabi niya, fatalism daw. Ang fatalism ay malaking pagkakaiba sa eleksyon at predestination. Ang fatalism, walang Diyos. Parang kesira-sira. Parang nangyari lang yun by accident. Yun ang fatalism. Parang there's no power or there's no authority that dictates your future. And that determines your future situation. Parang nangyari lang dahil swerte. Yun ang fatalism. But ang doctrine ng election is may mapagmahal na Diyos na siyang nagligtas sa'yo at pumili sa'yo. At ikaw ay kanyang ginagabayan. At ikaw ay kanyang itatawid. Hindi rin sa pamamagitan ng sariling lakas mo, kundi sa pamamagitan ng kanyang pag-iingat. Yung tinatawag natin na yung pag-iingat ng Diyos, yung sa perseverance, preservation of God. So, hindi ang fatalism katumbas nung sovereign election by predestination. Ang predestination kasi, mayroong matalino, maalam na lumikha, na nagtakda. Ang fatalism, nangyari na lang kahit walang gumawa. Kahit walang Diyos na nagtakda. Parang alatsamba yung fatalism. Kaya napakahina ng kanyang logic eh. Hindi niya maabot na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at lahat ng nangyayari ay kanya talagang pinahintulot na maganap. Kung hindi naman pahintulot ng Diyos ang kasalanan, hindi rin naman magaganap. Kaya lang, kung hindi pinahintulot ng Diyos na magkasala, ay wala nga free will. Kaya nga nagkaroon ng kasalanan, ay dahil sa free will. So without free will, there will be no sin. So Adam and Eve exercised their freedom. That's why we are now sinners. The only thing that free will has wrought to all mankind is the sin. That's which is the consequence of its free will. That is the consequence of freedom of man. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagkasala, yung free will mismo. Ngayon, kaya nga ang Diyos, talagang binigyan sila ng total freedom noong sila hindi pa makasalanan. Si Adam and Eve ang talagang may ganap na kalayaan kasi wala namang nagdidictate sa kanilang kalikasan na magkasala eh. Yun ang perfect freedom meron sila Adam and Eve. Kasi wala pa silang nature na makasalanan. Talagang yung kanilang choice is to deny God, to become like God. Kasi yun ang panukso ng kaaway ni Satanas eh. Sabi, ayaw ng Diyos na kayo kumain ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso dahil magiging marunong kayong parang Diyos. O sabi, naisip nila, maganda sigurong maging marunong. Biro mo, maging kapantay tayo ng Diyos. O yun, nagpasya sila. Natukso talaga sila. At ang kasalanan ay nabubuo outside of God's influence. Hindi kayo ni-influensyahan o tinutukso ng Diyos magkasala. Nagkakasala ang tao, nilinaw na yan ni James. Nagkakasala ang tao kapag siya'y napatangay sa kanyang sariling pita. Kaya yung kasalanan, walang doon ng Diyos, walang kontribusyon. Ang tao mismo ang naging dahilan, kaya siya nagkasala. So, God is not the author of sin. God is not the author of sin. Diba? But He permitted sin. But He is not the one who created sin. Ito po, Pastor, yung hindi nila ma-reconcile, yung mga hindi naniniwala sa doctrine of grace o yung sa predestination. Kasi kung predestined ng Diyos ang lahat ng mangyayari, pati yung kaligtasan mo, pati yung sin, sabihin na niya, siya rin ang may gawa. Hindi. Ang Diyos ay hindi, di ba? Hindi ang Diyos nanunukso ni naman. Tama. Ang tao ay natutukso pagka siya ay nagdesisyong matukso. So sin in itself is not from God. And no sin has been authored by God. Even your future actions of sinful actions mo sa hinaharap, hindi yan ang Diyos na may gawa. Ikaw mismo. Ikaw ang nagdedesisyon na gumawa ng kasalanan. Dahil napapatangay ka sa iyong sariling kagustuhan. At ikaw ay mag-aani pa rin ng consequence. Kaya di ba ang tao, kahit na siya ay saved na, pag nagkasala pa rin siya, may consequence pa rin. Consequence pa rin. Hindi ang Diyos ay konsentidor. Na parang kahit magkasala ka, okay lang sa Kanya. Hindi. You will suffer either yung conviction of sin in your heart. You will have restless
night o sleepless night. Hindi ka talaga makakatulog dahil nakukonvict ka sa iyong kasalanan. At yun ang pagkakaiba ng isang elect sa hindi elect. Ang ligtas ay pag nagkasala siya ay nakukonvict, siya ay walang kasiyahan. Nawawalan siya ng joy. Parang si David. When he sinned against God by cheating, di ba? Or sleeping with Bathsheba. So, sabi niya, ibalik mo sa akin ang galak ng iyong pagliligtas. So, yung kagalakan ng kanyang relasyon, na dulot ng kanyang relasyon sa Diyos, yung galak na yon ay nawala. At yun ang pinaka-parusa sa kanya. Not only that, his children will die, either by sword or by blood. Bloodbath, yun ang magaganap. Patayan. So, magpapatayin ng kanyang sariling mga anak ang kanyang ibang anak. Kapatid sa kapatid. At yun nangyari kay Amnon, kay Absalom. Pinatay ni Absalom si Amnon dahil ni-rape ni Amnon si Tamar. At yun ang result ng kanyang kasalanan. At namatay din yung kanyang kauna-unahang anak, panganay nila ni Bathsheba. Si Solomon kasi second child lang. Dahil namatay yung una. Mayroon daw po, Pastor, may joke dyan yung kay David. Pastor, anong joke? Bathsheba. Kaya pala na-justify po yung nakakagawa ka ng sin dahil premeditated nga. Ang ginawa daw ni David, nung makita niya si Bathsheba, nakita daw niya, naliliguan niya. Tapos, nagtanong siya sa sarili niya, Sheba, babae ba? Sheba. Tiyak niya ngayon na babae. Di pinapunta po niya. Kaya pala. Loko talaga. Mabiro ka rin narinig ko lang po rin. Kaya pala Bathsheba. Naligo bat. So sinanong Sheba. Oo. Di ba? Ay, siya nga. Kaya pinapunta niya sa palasyo. Well, maraming mga theories. Ang sabi nila si Bathsheba ang nanukso kay David. Meron namang nagsabi na si David talaga ang nag-decide na kunin. Kasi culture naman nila na naliligo nga naman sa labas, bakit walang, hindi siya nagtago. So sabi nila, baka daw sinadya. At malapit sa palasyo yung bahay, kita. So, hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari. But, ang alam natin, yung kasalanan na yun ni David, ang naging dahilan upang magkaroon ng chaos sa kanyang sambahayan. Yung consequence talaga. Kaya, even if you are already saved, there are still consequences yung kasalanan mo. Totoo. Nawawalan ng trust sa'yo ang tao, nawalan ka na rin ng integrity. At ang mo lang is pag nagkasala ka, you turn to God and admit that you have sinned like David and accept the consequences. Kung hindi pa malaki ang kasalanan, maliit pa ang consequence. Pero kung nag-multiply na, lumaki-lumaki, na-aksyonan mo na, doon na malaki ang consequence. Kasi yung nag-isip ka pa lang, maliit pa lang ang consequence yan. Kasalanan pa rin naman. Tapos nag-desire ka pa lang, di mo naman pa talaga ginawa, maliit pa ang consequence. Pero pag nagawa mo na, doon na lumalaki ang consequence. Nadadamay na lahat. Kasi pag-iisip pa lang po, Pastor, ikaw pa lang at ang Diyos. Ikaw pa lang at ang Diyos. At yung tao na yon, kung siya din ay willing victim. At saka yung nakakaalam yung sa buhay mo. Pero limited pa lang. Pero kung ginawa mo na, yun na. Doon na nagkakaroon ng malaking pinsala. At we don't say that we are parang immune . Kaya nga tayo dapat ay maging aware na wag na nating palakihin. Wag na nating aksyonan yung ating inisip. Kahit kaya mong gawin, isipin mo na may maaapektuhan. Ang lahat ng ating aksyon ay mayroong kaakibat na konsekwensya sa ating sarili, sa ating sariling pamilya, at sa ating mga kapwa-Kristiyano. At sa Kristyanismo sa pangkalahatan. So kaya tayo ay dapat talaga na magbantay. At sikapin natin na labanan yung ating sariling mga desisyon at desire na makasarili. Na we want to please our flesh. We want to gratify our desires. At yun ang kalimitang dahilan. Hindi ang Diyos ang dahilan ng pagkakasala mo. Sinisip ko sa... Hindi mo huwag mong sisihin ang Diyos.
Kahit kailanman ang Diyos hindi naging daan para ka magkasala. Pero, pinapahintulutan niya. Dahil sometimes, ang kasalanan natin, pag nagawa na natin iyon, yun ang nagiging daan upang mawala yung ating pagmamataas. Diba? Yun ang daan upang tayo ay magpakumbaba, tayo ay huwag magyabang. Pero hintayin mo pa ba na bumagsak pa bago ka pa magpakumbaba? So we should be humble at all times at huwag na natin pang inorture yung idiligin yung ating kasalanan. Mas matagal, mas mahirap. Mas matagal ang exposure, mas mahirap. Mahirap ng i-eradicate. Mas konting panahon ng exposure, mas madali pa siyang matanggap at maalis yung pain. Pero pag tumagal na, mas lumalim ang desire mo, mas mahirap alisin. Mas sakit nang alisin. Lumalim na kasi. Bubulwak na ang dugo. Kaya mas malalim, dapat, mas mababaw pa ang kasalanan, dapat nang tigilan talaga. Kasi kung hindi, pag nanana na siya At pag nagnana na siya, may infection siya, diba? May infected na siya. At mahahawa na ang lahat ng katabing organs. So, yun. Grabe ang sequence ng sin. So, ang election ay all throughout the scriptures makikita. Sa Romans 8:29-30, napakibasa. Ito yung tinatawag na the great chain of salvation. Na dito ay parang kadenang inilarawan ni Pablo yung pagkakasunod-sunod ng ginawa ng Diyos mula nung una hanggang sa ating pagluwalhati, hanggang wakas. At inano niya ito, sinamarize. Hindi ito dapat pagbukod-bukodin, no? Na parang ang ginagawa ng iba, inaalis yung chain dun sa kabila, sa isa. Sinasabing, hindi ito ang dahilan. So, tingnan natin kung ano yung sabi niya. Sapagkat sa mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Wala pong sinasabi ron na gawa ng tao. Basta pinili lang kung sino magiging kanya. So, before, sabi diyan, before time niya, no? Mula pa. Pag sinabing mula pa, ay before time began. Parehas po. Ay alam na ng Diyos kung sino ang siya. Yun yung foreknowledge. Dahil alam niya kung sino ang sa kanya, yun ang pinili niya. Hindi sinabing yung alam niyang pipili sa kanya. Kundi yung, alam mo dito, ang tawag niya ni MacArthur ay, yung sa foreknowledge ay pre-knowledge. Pre-knowledge. Bago pa mangyari, alam na niya. Kasi siya rin ang gagawa. At sinabi rin niya na it has something to do with relationships. Sinabing foreknowledge, beforehand, he decided that that person, that he will have relationship with that person. Kasi yung knowledge, ginusko, sa Hebrew, yung isinalin na salitang Adam knew Eve, it's not yung parang kinilala sa mind. But they have relationship. Close relationship. Yes po, yun. In that sense, mayroong sexual relationship sila na naganap. Yung intimacy yun. So dito, ganun din. Kumbaga, ang Diyos, meron na siyang intimate na tao. Na bago pa sila isilang sa mundo, nagpasya ang Diyos na siya ang kanyang iibigin. Yun yung foreknowledge. Hindi siya basta kaalaman lang, but in a sense that He decides that He will have relationship with that person. Even before that person was born. Alam na niya na yung taong yon ang kanya. Dahil alam ng ang tao naman, lahat ng tao kilala ng Diyos. Ba't kailangan pa niyang sabihin na kilala niya ang sa kanya? Lahat naman ng tao ay kilala talaga niya. So, kahit nga mga stars sa langit o sa kalawakan, kanya ring kilala. Pinangalanan na nga niya. Inanimate matter, yun, pinahalagahan niya. Ay, yung pang tao ang hindi niya kilala. Ang sabi diyan ay, ang ano din, sabi ni MacArthur is, it has something to do with God deciding to have a relationship with those that He foreknow. Nagdesisyon na siya na sila ay magiging isa. Na siya ay magiging kaisa nila. At itong mga taong ito ay hindi lang foreknown sa kanya, kundi kanya na rin itinakdang magkarelasyon siya sa kanila. At itong mga taong ito ang magiging object ng kanyang pagliligtas. Ito yung kamamatayan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus ay, namatay ako para sa mga ibinigay sa akin ng Ama.
So, ang ama ang nagdesisyon kung sino ang maliligtas. Dahil ito yung kanyang plano. Na sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya. Namili na siya, kumbaga, noon pa. Sa buong bilang ng sangkatauhan, sa magiging bilang ng sangkatauhan, meron na siya doong dinesisyon na ito ang aking magiging anak. Regardless of who they are and what they will become. Hindi dahil sa sila ay magiging mabuti. Well, in fact, pinili nga tayo na pinakamasama. Diba? Ako, tinitingnan ko ang aking sarili nung ako ay makakilala sa Panginoon. At ang tanong ko, bakit ako pa ang pinili ng Diyos? Sa dami-dami ng mga mas mabuti sa akin. So, ako yung napakasamang tao compared dun sa mga kilala ko na mas mabuti. Ako pa ang piniling pagpahayagan ng Diyos. At itong mga taong ito na mas mabuti sa akin kung prutusin, sila yung hindi pinili. Sila yung nanatili sa kanilang hidwang relihiyon at naninindigan sa kamali at kasinungalingan. So, diba, talagang it's humbling talaga yung election. Yan ang magdudulot sa atin ng ganap na yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At nag-i-increase talaga lalo't lalo ang ating paghanga sa Diyos dahil lang sa ating pagkaalam na tayo talaga hindi karapat-dapat. Pero sa kabila ng lahat, kasi kahit hanggang ngayon, hindi pa rin tayo karapat-dapat. Kahit tayo ay saved na, hindi ibig sabihin na saved ka na, naging mas mabuti ka kaysa dati. Minsan talagang isip mo, grabe na ako, ligtas na, ba't ganito pa rin ako, di ba? So it's not because that we are capable of doing goodness or to become holy, or capable of being holy, kaya tayo na ligtas ngayon. Even until now, sabi nga ng isang ali na nagsisermon si Charles Spurgeon about election, that you have been chosen by God. Sabi niya, kahit di ko po maintindihan yan, pero kahit hanggang ngayon, di pa rin ako karapat-dapat, kaya talaga ako pinili. Hanggang ngayon, Mr. Spurgeon, I'm still unworthy, even though I'm a Christian for so long a time. So that's why I believe in you, that it's election only that has made me a Christian. It's only by election of God, by His choosing. So talagang kahit anong gawin natin, totoo yun eh. Kahit hanggang ngayon, totoo pa rin. Na wala pa rin tayong ginagawang karapat-dapat. Pero tinan mo, tayo ang piniling iligtas. So talagang ngayon, election pa rin. Hindi dahil sa tayo naging mabuti na. Pero pastor ito ano po, mayroon akong naobserbahan kasi while I am pastoring doon sa province. Yung church kasi po namin, may kalapit doon na kalapit bahay namin, siya ay nagtatrabaho po siya, in-UP siya sa non-uniform personnel sa estasyon ng police doon sa amin. And then, nakakapagturo din po ako doon sa kanila sa Balyos Formation. So, yung ano na yon, yung taong yon, napakabait po niya. Pero po siya, Roman Catholic po siya. Napakabait niya at naobserbahan namin pati yung pagdidisiplina niya doon sa anak. Talagang ito pa ako kino-compare ko siya ngayon doon sa mga leader ng church. Leader ng church na yung kanyang family, kumbaga yung relationship doon sa anak, hindi nga makapunta sa church yung anak. So, nakakalungkot po nun ay member pa siya ng isang occult. yung masonit ay Freemason. So, kinumpare ko siya. So, Lord, parang sabi ko, mas Kristiyano pa itong kung tutuusin. Kasi yung ano niya, kung kabutihan lang po ang basihan, sabi ko, parang mas, kung goodness lang ang basihan ng pagiging Kristiyano, mas Kristiyano po yung Roman Catholic na kalapit bahay namin. Sabi ko dun sa nakikita ko kasi. Hindi lang naman siya Tayo, ikumpara natin ang ating sarili sa mga leader ng ibang reliyon. Sa panlabas. Mas mabuti sila. Kung tutuusin. Mga Hindu, mga Muslim. Grabe, no? Talagang sila ay nagpapakamatay alang-alang sa kanilang relihiyon. Kung tutuusin, mas committed pa nga sila sa relihiyon nila kasi sa atin. Di ba? Yan ang mga yan, hindi nahihiya. Hindi minsan papakamatay para lang sa kanilang pananampalataya. May mga kulto, ang lalakas ng loob nila mag-share ng gospel. Yung mga ang kaligtasan ay sa gawa. Kita mo, hindi nagpapagupit ang mga babae. Kahit nasabihin sila ay kulto, mahaba ang mga damit. Proud pa sila. Samantalang tayong mga tunay na Kristiyano, hindi tayo makapagbigay ng tracts.
Dahil nahihiya ka, nasabihan na, ano ba to, parang nasisiraan ng ulo to. Oo, ano ba yan? Yung mga saksi ni Jehovah, gumagastos yung mga yan, yung mga retired na, Opo. yung out of their retirement pay, yung kanilang mga benefits, gumagastos, bumibili ng mga babasahin, yung mga pasugo, mga pamphlet nila. At kanilang ipinapamigay. Minsan nakakita nga ako dito sa may stop and shop, na sa amin dating inuupahan sa Bimapa. Meron siyang stand, meron siyang book stand. Opo. Matanda na, inililibre. Inililibre ang dumadaan. At binigyan ako ng libro. Sabi niya, Brad, baka naman pwede mo itong tanggapin. Kasi ito'y galing sa, binili ko ito mula sa sweldo ko, doon sa pension ko, para ka makakilala sa katunay na Diyos sa si Jehovah. O biruin mo, sa interview ko pa siya, saan po galing pinambili mo nito? Libre po ba mo itong kinuha? Hindi po, hindi Brad, binili ko rin yan sa amin. Interview mo po Oo, talaga yan. sabi ko, kita mo? May pastor ba na ganoon, nabibili ng mga pamphlet na sariling bulsa niya? Diba? Nabibili sa PCBS ng mga babasahin. Tapos magtatayo siya ng book stand kahit saang kanto-kanto. Tapos mamimigay siya. Sabi, please naman, kunin nyo na para kayo makaunawa. Bihira lang siguro. Ay, yung mga pastor po ng Pentecostal Diba? sila, gusto nila mag-benefit pa sila Oo, sa bundok. Sa ano nga, sa bundok. Sa bus, di ba? Umaakyat sila. Opo. Although unethical, no? Pangit tingnan. Nagpapanggap silang born again, no? Nakakasira. So, I mean, wag nating i-measure yung kabutihan sa panlabas. Wag. Kasi morality lang yan. Ang tunay na kabutihan na tinatanggap lamang ng Diyos ay yung kabutihan ni Kristo. Yun. At yung kabutihan lang ni Kristo, yun lang ang pwede nating iharap sa Diyos. Kung iyong tinanggap si Kristo at ang kanyang kapatawaran, ipinapahiram sa iyo ni Kristo ang kanyang katuwiran. At ang tawag doon ay imputed righteousness. Kaya sa ating likas na katayuan, bilang makasalanan, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Maliban na lang kung ikaw ay dinamitan ng kabanalan ni Kristo. Yun ang makikita. Iyon ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Hindi pa rin tayo dapat. Hindi pa rin tayo karapat-dapat hanggang ngayon sa ating sarili. Hindi ka naligtas dahil sa sarili mong righteousness, kundi sa righteousness of Christ. Kaya nga, talagang mas maraming hindi Kristiyano, ang kung titingnan mo, tikukumpara sa hindi Kristiyano, ay mas Kristiyano ang datingan. Dahil mas mabuti sa panlabas, Kasi ang tinitingnan ng Diyos ay puso. Kahit na ini mabuti sa panlabas, makasalanan pa rin yun. Dahil ang kanya namang kabutihan ay para sa mabuting tingin ng kapwa Katoliko. Diba? Walang Kristo. Self-righteousness yun. Tama. Self-righteous. Ang taong walang Kristo, proud siya na mabuti siya. Ang taong may Kristo, hindi siya proud sa kanyang sariling kabutihan. Yun ang pagkakaiba. At hindi siya nagyayabang na siya mabuti. Yun ang tunay na Kristiyano. Pero yung fake Christianity ay proud yan. I am more righteous than others. And they are dedicated in that belief that I will protect my image because I am righteous. At binabantayan nila yung kanilang sarili, kailangan mas mabuti sila kaysa sa iyo. Pag mayroon kang kamuan, magiging mas maamo sa iyo yun. Kasi ang pamantayan niya, yung sarili niya. Na dapat ako'y mas mabuti kaysa tao. Pag ganun ang attitude ng isang tao, hindi siya kailanman maliligtas. Yun ang kaibahan ng teaching ng Christianity. We are sinners and we don't have any righteousness of our own. And we are not saved just because we are righteous or morally upright, but because Jesus is the only righteous one of God. He is our Savior, and no one can be accepted unless Jesus, diba, is in Him. And He accepted Jesus as His Lord. At siya ang tinuturing niyang Savior. Kaya, yun lang ang paraan para tayo mas-save. Yun ang pagkakaiba. Okay, may tanong ba dyan? Sabi po ayun, si Sir Jose Umanya, wala naman pong tanong. Sabi niya lang dito, comment niya, every human being has a freedom to choose whatever sin he or she want because free will is bondage. Yes, definitely, no? Free will is in bondage to sin. No. Ang lahat ng tao ay nasa pagkaalipin ng kasalanan. Malibang siya maging Kristiyano at palayain siya sa ilalim ng kautusan. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay itinuring na sinumpa ng Diyos
upang tayo na mga talagang dapat sana isusumpa ay tanggapin ng Diyos. So, kaya siya napailalim sa kautusan upang tayo palayain. Tayo mga nasa ilalim ng sumpa ng kautusan, na nagtitiwala sa kautusan sa ating kaligtasan, hindi natin kayang gampanan at ito pa rin, ay tinupad na ni Jesus yung kautusan na yun. Yung requirement ng Diyos, 100% kinwalify ni Jesus or binigyan ni Jesus ng katarungan. Kaya tayo ngayon ay malaya na sa sumpa ng kautusan. It's not because of our own righteousness. Iyon ang doktrina ng election. Tayo naligtas dahil sa pagpili ng Diyos at nang piliin tayo ng Diyos, wala siyang nakita sa atin. Before the foundation of the world, wala siyang nakita sa atin, yung katiting na kakayahan at karapat-dapat na katangian. Pinili niya tayo dahil inibig niya tayo, walang kondisyon. Of all people in the world, ang iyon na lang maitatanong, bakit ako? At ang sagot ay malalaman lang natin sa langit. Sa langit. Hindi natin iyon kayang sagutin dito. Walang Walang sasagutan. Dahil hanggang ngayon, di mo lubos sa kalain eh. Walang sagot. Kasi wala talaga tayong qualification na meet natin. tama po. O standard. Hindi tayo nakaabot sa standard. Yung kanina, no, may ituloy natin yung Romans. Kasi ang atin lang binigyan din pa yung foreknowledge. Or no. Chain of Okay. salvation. Pagkatapos nung God foreknow, o sabi diyan, alam na ng Diyos, foreknowledge. Kung sino at ang mga ito'y Ang pinili pinili niya. niya, ang pinili niya sa 30 po. Sa Ang verse mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. Ayun, di ba? Tinawag. Yung election ay before time, nung una. Kasabay nung foreknowledge, yung election. Hindi yung naghiwalay yun, na parang, kaya siya pinili ay dahil kilala, nakita niya. Hindi po ganun. O di, pinili siya dahil kinikilala na siya noon pa, na siya yung kanya. At yung mga kinikilala na ng Diyos, na kanya, ayun ang kanyang pinili. Pinili muna din. Pinili. Tapos yung pinili niya, tinawag. Ang may timetable na yung pagtawag. Okay. Yung Kanya-kanya na. foreknowledge at saka yung election ay ginawa before time. Magkasabay yun, magkasama. Hindi parang mayroong time element. Na yung pagpili niya, yung foreknowledge niya, kailangan pang alamin niya na kung sinong pipili. Kundi kasabay iyon. Yung itinuring niyang kanya na, nag-desisyon na siyang noong paman, kahit wala siyang nakita, hindi pa tao sila, piliin na niya. Yung mga yun ang kanyang pagtatawagin. At yung pagtawag ng Diyos, doon na kasama yung evangelism, kasama na doon yun yung mga methodology, means ng pagtawag ng Diyos, yung external call, yung sa pastor, na siya yung napipreach, yun yung external call. Pero hindi sapat yun, kailangan may internal call. At doon sa internal call, yun yung hindi kayang tanggihan. Ang internal call na yon ay yun yung irresistible call. Irresistible grace. Pero Pastor, Effectual calling. anuhin lang po natin kasi sa kanila pagka sinabing irresistible, ibig sabihin mayroon siyang tendency na disagree yung tao. Kaya hindi lang niya ma-resist pag ganoon eh. Kaya yun ito ang objection ng raise out na objection talaga ng mga anti-doctrine of grace. Ito sa doktrinang ito ng yung against sila dito sa doctrine of irresistible grace. Dahil parang ganun po pastor ang dating sa kanila. So ano po ba ang magandang pang Irresistible is effectual calling, mas maganda. effectual? Parang nabago yung nature po niya. Kaya, kusang. Kasi pag irresistible, parang walang freedom. Opo, parang ganun ang dating sa Oo, kanila. yung datingan. Kaya mas maganda effectual calling. Effectual. Na talagang mabisa ang pagtawag. Dahil sa bisa ng pagtawag na yon, hindi siya makatanggi. Hindi dahil sa hindi niya kayang tanggihan. Kundi ang diin ay doon sa sobrang effect niya, sa sobrang grace na yan. Hindi na niya kayang tanggihan. And besides, ang Diyos pa rin ang bumuhay. Kaya hindi na rin siya makatanggi. Kaya effective talaga yung calling dahil naunawaan niya. So bakit ka patatanggi kung naunawaan mo na? Yung bang naghahanap ng kayamanan na inaalok ng mga diamante at ginto ng libre ay hindi katanggap doon? 'Di ba? Yung bang may sakit na alam niyang siya mamamatay sa cancer. Naunawaan niya itong bisa ng isang gamot. Na pagka ininom niya ito, gagaling siya. Tatanggi pa ba siya? So ang diin na rito ng effectual calling ay doon sa effectivity
nung gospel, noong kanyang naunawaan na yon, na ito pala. Kaya nga, how precious is Christ to those who have grasped His sacrifice, yung kanyang pagsasakripisyo. Hindi na kayang tanggihan. Pag naunawaan mo na, grabing hirap ng ginawa ni Kristo para sa akin. Tanggihan ko pa ba ito? Diba? Hindi mo kayang tanggihan. Kaya nga, yung effectual calling, kasama na roon yung evangelism. At yung evangelism, o yung mga paraan ng Diyos para ang tao ay maging Kristiyano, hindi iyon confined sa isang single event. Opo. Pwedeng mula pagkabata ng batang iyon, ay mayroon na siyang lolo na Kristiyano. Yung lolo niya, binabasahan na siya ng mga Bible stories. May tanim na iyon. Hindi yung parang pagpapatanggap na akala nila, naging Christian sila, dahil na-encounter nila ang isang pastor na ang hilig-hilig mag-altar call. Sasabihin ng pastor, anak kita sa kita kasi ngayon tinatanggap kita. Akala nila, yun lang yung event ng pag-call ng Diyos. Hindi nila alam na ang lahat ng event sa buhay ng tao, nandiyon yung providence ng Diyos. Na kung talagang ikaw ay Kanya, unti-unti niyang ipapamulat sa iyo yun. Unknowingly sa iyo, mayroon ng mga event sa buhay mo na nagdadirect sa iyo para ikaw ay maging Kristiyano. Kahit yung mga karanasan mo ng life and death situation, experience, mga near-death experience, marirealize mo kung hindi may Diyos, talagang patay na ako . Kasi biruin mo, gagahibla na lang. O kung hindi ako pinili ng Diyos, kung walang plano ang Diyos sa akin, patay na ako. So, di ba? So, yung mga yon ay ipapaisip sa iyo ng Diyos na may Diyos . Na hindi ito magaganap kung walang may kapangyarihan, na may plano sa aking buhay. O, pwedeng ikaw ay nakapulot ng isang gospel tract. Gaya ko, nakapulot ako sa ilalim ng aming bahay sa silong ng illustrated na piraso ng isang page ng Old Testament na sinabi ni David doon, nabasa ko na, di ba, sa ngalan ni Yahweh na aming Diyos na buhay, ibibigay ka sa akin, yung kay sa aking mga kamay. Si Goliath, so David. So yung salitang ni David doon sa Illustrated Bible na Diyos na buhay, sino yon? Nagtatanong na, sino yung Diyos na buhay? Mayroon na agad distinction sa Diyos na kilala ko na mga ribulto patay . So yung salitang Diyos na buhay, nagkaroon na agad ako ng parang paghambing. So sino yon? So sa murang edad, mayroon akong mga ganong tanim ng gospel. Ang gospel kasi, pwedeng yung konting palang element meron ka na. Hanggang sa napapagni-tagni mo na dahil meron ka nang narinig nung unang mga 7 years old ka, 9 years old, meron namang nangaral sa iyo, kung sino naman. So, maski yung mga hindi Kristiyano na nakakabasa ng Bible, gagamitin ng Diyos yun. Yung Bible verses. Kaya nung ako ay nag-aaral pa sa isang Catholic school, kaya ako nakakarinig ng Bible, kasi nga Catholic school, every, yung tanghaling tapat, mayroong Angelus yan. Tapos may pagbasa. Pag Sunday, kami ang KL, kami ay nagbabasa ng mga Bible verses na nakasulat sa kapirasong papel. Bibigay yun, saka yung mga panalangin ng bayan. So, acquainted ako sa Bible. Kasi kailangan mong magbasa ng Bible. I-memorize mo mga Bible verses. Kaya, kumbaga, yung mga Bible verses na yun, although hindi ko pa panahon na ako ay tawagin, yung pagtawag kasi yun, may timetable yun. Yung pagtawag na yun, yung time na naunawaan mo. Yun yung time na ikaw ay binuhay sa Espiritu. Hindi ka matatawag kung hindi ka buhay . Kahit tawagin mo yung patay, hindi yung mag-respond. Buhayin muna. Buhayin muna. Kaya yung pagtawag, kasama na ron yung regeneration. Yung presentation of the gospel, maaaring ilang taon niya ng buhay mo, 20 years ka, na nakarinig-rinig, na ginagamit ng Diyos yun, na mga pundasyon para ikaw ay mapagdugtong-dugtong mo yun. Was nabunuhay ka na, biglang malilinawan ka na, kaya pala ganun ang narinig ko noon, ganyan-ganyan. Yun pala yun, ang Ebanghelyo. Tapos yung regeneration, yun yung kasabay mismo ng calling. Because you cannot respond unless you are alive in the Spirit. Regenerate. So noon, patay ka pa, pero intellectually, alam mo na. Pero you cannot respond spiritually because you are spiritually dead. Kaya maaaring sa ikaw ay mga 30 years old, saka ka lang nabuhay. So lahat naman ng mga nalalaman mo noon ay compounded yun . Alam mo yun na parang biglang involved lahat ng nakaalaman mo, magliliwanag lahat
na matatagli-tagli mo. Opo. Sabihin mo, Kasi buhay ka na eh. Nagkaroon ka na ng pangunawa sa time na yon. Eh, kasabay nung na yon, yung pagtawag, doon na rin nagaganap yung adoption. Doon ka nalalaman mo na ikaw pala anak na ng Diyos. Diba? Nalalaman mo na ikaw pala ay special. No? Ikaw pala doon mo nalalaman yung mga plano ng Diyos sa'yo. Opo. And then sa pag-aaral mo, along the way, doon mo nalalaman na ligtas ka na, nakakatiyak ka na sa ligtasan. Although ligtas ka na, pero hindi mo pa tiyak. Opo. Kasi kahit hindi ka pa, ito ang ano nila tinututulan sa akin. Alam mo ba na even before the foundation of the world, you are already saved. Even before you were born. Hindi sila Hindi ka pa nakagawa ng kasalanan, saved ka na. Opo. Di ba? Hindi naman kasi You are elected at salvation eh. So technically, already saved ka na noon pa. parang ganito, already but not yet. Already but not yet, kasi hindi ka pa tinawa. Yeah. Kaya doon sa ating karanasan ng tayo tawagin, doon lang natin nauunawaan. Pero tayo saved na. Ang nagaganap lang ay yung pangunawa doon sa ginawa ng Diyos. Yun lang ang ating natatanggap. Opo. Kaya yung salitang, you are now saved, is, nang nangyayari tuloy, if you believe, you will be saved. So, ang mangyayari tuloy, ang nagiging daan ng kaligtasan yung belief eh. Opo. So, dapat yun. Pero yun kasi is, praise yan ng scripture eh. Pero sa totoo lang, kung ikaw ay equipped theologically, dapat talaga, ang tamang term is, you will experience salvation. Hindi yung you will be saved. Okay. So, Kundi, when you accept Jesus Christ, you will experience salvation. Kasi saved ka na, hindi mo lang alam. Mararanasan mo lang. Yung matagal ng plano sa'yo ng Diyos. bago na namang tayo natutunan sa evangelism, preaching. Kaya anong nangyayari? Pag sinabi mong manampalataya ka at maligtas ka, ang nagiging isip tuloy ng tao, sila ang nagligtas sa sarili nila kasi nanampalataya ko eh. Kaya alisin mo yung phrase na maliligtas ka kasi ligtas na yan kung ilak yan. Mararanasan lang niya the moment that he believed, doon lang niya mararanasan yung kaligtasan. At doon lang siya makakatiyak unti-unti na siya ligtas. At doon lang siya makakaunawa. Yun ang beginning of understanding, yung moment na siya ay tawagin. No, masasabi po natin talaga po, Pastor, na ligtas. Kasi from the very before the foundation, alangan naman mapahamak pa yun. Kaya nga. Pinili na nga. Oo, at saka ang Diyos nga ay sovereign. Alangan naman na hindi niya gampanan yun, yung pagliligtas niya. At sinabi po, Pastor, di ba, na yung mga magaganap sa buhay mo, naganap na yun sa Diyos. Sa Diyos. Tapos na yun eh. Sa atin lang nagaganap pa. Oo. Kasi nga, ang Diyos is not confined Tama po. in time and in space and in matter. He is not bounded by time, matter, and space. So that's why, nangyayari pa lang sa atin, tapos na sa Diyos lahat eh. That's why, pwede niyang sabihin na, you are chosen before the foundation of the world. And you will be glorified. Because it's already finished. The work, even Christ, ang sabi doon sa Revelation, it was said by John that Christ is the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. Even before the foundation of the world, pinatay na siya. Grabe no? O, di ba? Para doon sa mga... Metaphor iyon doon sa kaganapan ng pagliligtas. So, malinaw po. O na hindi pa ganap, hindi pa nalika ang mundo, tapos na ang pagliligtas. Grabe. Para sa Diyos. Hindi na iyon mahadlangan kahit sino. Medyo kinita. Kaya yung pagka nawala pang kaligtasan mo, nilimit mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi mong, pwede ko pang iwala, hindi ka talaga elect. Diba? Hindi ka talaga elect kasi hindi nawala. Pwede iwala eh. Kundi, bumalik ka lang sa dati mong paniniwala na mali. Opo. Na hindi ka naman talaga na-save dahil sa election mo sa iyong sarili. Kasi naniniwala ka na election mo ang sarili mo, inelect mo eh. Inilek ang sarili. Kaya naniniwala ka, kaya mong i-unelect ang sarili mo. Di ba? Tapos Hindi i-elect sobrado. ulit. Re-elect. Re-elect. Para ka lang mga kandidato, di ba? Re-elect me, oh God, because I will repent. So, re-elect me as your chosen. Di ba? Paano re-elect? Natapos na ang term mo, hindi ka na pwede mag-re-elect. Nakatatlo ka na. Nataas ka na ng posisyon.
Hindi po kaya napapansin ito, ano? Ito pong mga, I'm wondering lang po, kasi itong mga nasa Armenian camp kasi, di ba nila napapansin, nakaparehas nila yung mga nasa kultong, ano, na nakabase rin sa gawa yung kaligtasan. Pare-parehas sila eh. Oh, yeah. Ang kaibahan lang nito, medyo modified kasi po itong Armenian. Halos ang Armenianism talaga. Semi-Pelagianism. Opo. Na ang tao ay hindi ganap na makasalanan. Nag-umpisa iyon dun sa premise at sa theology na nang bumagsak si Adan at Eva sa kasalanan, ay hindi naman naapektuhan lahat ng ating faculties eh. May natira pa rin kahit isang 1% sa atin na mabuti. At yung 1% na yun, ang ating ginagamit at nakikita ng Diyos yun. Yung ating 1% na holiness na yun na natira. Eh kung 1% na lang, di na rin holiness kasi 100% nga ang holiness eh. Paano naging holy yung 1% na lang? O, di ba? So, contradictory talaga kasi 100% yung holiness eh. Hindi pwedeng 1%. Pag 1% na lang, abay 99% kang makasalanan. Talagang makasalanan kang sobra. Hindi ka holy. So, pero ang problem sa Armenian doctrine, kay Pelagius, wala talagang minanang kasalanan. Ang Armenianism ay modified Pelagianism. Half-half. Mayroon ka pa rin namang kakayahan na natira. Although nagkasala ka, hindi ka ganap na nawala ng kapasidad na unawain ang katotohanan. Kaya sa kanila ay prevenient grace. Tinutulungan ka lang ng grasya ng Diyos eh. Pero ikaw pa rin ang mag-determine. Ikaw ang pipili. Nagpapahiwatig ang Diyos. Nasa iyo yun kung susundin mo o hindi. Nagpapahiwatig lang siya na ikaw ay ililigtas. Ngayon, kung tumanggi ka, eh, wala siyang magawa. Ang tanong is, okay, naligtas, nakita ng Diyos na ililigtas mo ang sarili mo, kaya ka naligtas. Yun ang Armenian, you know. You are foreknown by God, by His foreknowledge of your good deeds, and that good deed is your acceptance of Him in the future. Then God foreknow that you will choose Him. That's why He elected you before the foundation of the world. The problem is, nawawala kasi salvation eh, ng tunay na Armenian. Ngayon, ang tanong, after you are saved, after you were chosen before God foresaw that you will accept, eh bakit hindi niya nakitang tatanggi ka? Eh di naging limited yung foreknowledge ng Diyos doon lang sa pagtanggap mo, initial. Tapos nawawala, ibig sabihin tinanggihan mo. Eh bakit di naman nakita ng Diyos na after 1 month, eh tatanggihan mo na siya? Di sana hindi na siya pinili. Or after 10 years, ay tatanggi ka rin at babalik ka sa dati. Eh walang kasaysayan yung pagpili niya pala. Parang siya eh, hindi niya alam yung mangyayari sa'yo in the future. Limited lang ang kanyang foreknowledge doon sa pagtanggap mo. O, kasi naitanggi rin eh. O nawawala din eh. Kaya wala siyang magawa pag tumanggi ka na dahil di niya alam na tatanggi ka, kaya kanya pinili eh. Eh dahil sa pagtanggap mo. O, ngayon, kung alam din naman niya lahat ang mangyayari sa buhay mo, na sa huling sandali ng buhay mo ay magiging atheista ka na at umurahin mo na ang Diyos, eh bakit pa naman kanya pipiliin in the first place based on the foreknowledge of your acceptance? So, hindi talaga. So, contradictory pa rin yung election by foreknowledge of future acceptance. Kasi hindi nakita ng Diyos, tatanggihan mo. Kasi sa kanila, natatanggihan eh. Defeated yung doctrine ng election talaga. Hindi siya election. Kung hindi ay ano yun, a disappointment. The greatest disappointment. Na-disappointed ang Diyos, di ba? Para maganda pong gumawa ng book niyan, Pastor. The greatest disappointment. Magandang. Kasi biruin mo, napakaganda na sana ng plano ng Diyos sa'yo, ay na-refute mo pa iyon. Disappointed niya yun ng Diyos. So, kaya tama nga ang maling doktrina eh. Tama ang maling doktrina nila. Talagang tamang maling doktrina yung sinabi ni Copeland na the biggest loser is God. Kasi biruin mo, kanya namatay na si Jesus. Tapos, nakita niya sa sampalataya ka, iniligtas ka, namatay pa si Jesus para sa'yo. Pagkatapos natanggihan ka, dapat talaga naman loser na loser. Biruin mo, walang silbi yung kanyang ginawa na nadabigo pa rin siya sa kabila ng ang anak ng niya ang nagdusa para sa kanya. Ay nakaya pa rin niya na ipahamak ang sarili niya, di ba? So the biggest loser according to Copeland is God, not Satan. Pero yung Diyos na yun, yung Diyos nila yun. Hindi. Yun yung Diyos nila. Kasi ang Diyos ng mga charismatic ay hindi tunay na Diyos. Diyos iyon na nilikha ng kanilang sariling imahinasyon. Pareho lang ang tawag, God. Pero different ang ang person noon. Yun yung disappointed God.
The disappointed ka, di ba? Disappointed ka. Kasi lagi siyang disappointed eh. Di ba nag-aabang-abang siya, baka ito, ayaw umayaw sa akin. Ay, umayaw nga. Ay, kawawa naman ako, bakit ko ba ito pinili pa? Itatanggi pala, di ba? Nakaka-disappoint naman. Pero mo, pinili ko, tumanggi pa. Maganda pong title talaga ng Oo, podcast, di ba? Pastor. The greatest disappointment. Ganda yun ah. Oo. Sige. Pwede na kayo gumawa. Gawa tayo uli. The greatest disappointment. Di ba? Ano pa ang, ano dyan tanong? Hindi na po natin itutuloy. May ituloy natin. Nalilimutan ko ito. Tapusin natin. Tapusin natin. Okay. Yung tinawag ay kanya rin namang pinawalang sala. At ang kanyang pinawalang sala ay kanyang niluwalhati. So, Binahagi yan. na ng kanyang kaluwalhati yan. Ang mga pinili niya nung panguna ay kanyang tinawag. Yung may time frame, mga tinawag kanya rin pinawalang sala. Kasabay na yon ng pagtawag. Justification. At yung pinawalang sala, i-glorify. Yan yung final act of salvation. Glorification. Linaw ng ano yan ni Pablo eh. Linaw. Iba pa na, iba pa nila yan eh. Hindi pwedeng hiwalay-hiwalayin yan. Oo. Interconnected siya. Hindi pwedeng predestination dahil, di ba, gawa ng tao yung isa. Hindi. Lahat yan ay gawa ng Diyos. Lahat. Wala diyang gawa ng tao. O, sa kanya yan eh. Bakit mo sinisingit sarili mo na kaya ako pinili dahil sa aking pagpili. Opo, sa mabuting gawa. Biruin mo, may mabuti akong nagawa kaya pinili niya ako. Kilala lang niya ako pero hindi pa niya ako pinili. Yun. Biruin mo, kilala ka pero iniligtas ka. O, bakit ka pa niya pinili? Kung kilala ka rin lang naman niya na hindi pipili. Diba? Yun ang kanila. Kaya ako naligtas dahil pinili ko siya. Mali. Kaya kanya niligtas dahil kinikilala ka na niya noon pa. Hindi dyan kilala ka lang kasi lahat naman ng tao kilala. Ang kilala na kinikilala, yun yung pinili. Diba? Kung kilala niya lahat, ang basihan ng pagpili ay pagkakilala. Hindi pinili niya lahat. Kilala naman niya lahat eh. Yung kilala dyan is, it concerns with God. Intimate relationship with the elect, even before the foundation of the world. He already has made up his mind that this person will be among my elect. And I'm now recognizing him. And I elect him to be saved. Nakakapanindig balahibo po yung election na yun. No, kakapanindig ng balahibo. Pag may balahibo ka, pag walang titindig. Kaya ako lang pwedeng magsalita. Nakakapanindig balahibo. Yung mga walang balahibo, you have no right. Di ba? To claim that yung balahibo nyo titindig. Wala naman titindig sa inyo. Kaya mali rin eh, no? Hindi makatotohanan. Hindi makatotohanan. Nakapanindig balahibo, tumitindig balahibo. Wala naman balahibo. Wala naman balahibo. Yun. You cannot claim something that you don't have. Di ba? Okay, sino pa? Paano po ba yung mga proud to be a Christian? Proud to be? Hindi, baka naman ano lang yan. Ang tawag dyan ay, hindi naman sila proud na parang nagyayabang, kundi, minsan metaphor yan eh, na yung, masaya lang ako. O parang parang nakakapagpataas ng pagkatao mo. Pero hindi naman ako nagyayabang. Ba? Pero siguro parang yung iba naman po, parang si Grace yung pride nila, parang yun, di ba? May depende doon sa nagsabi, no? Kung ano yung meaning niya noon. Pero kung ang meaning mo niyan ay mabuti ako Kristiyano, kayo hindi. Ay, pa Nagyayabang ka, hindi, buti nga ako Kristiyano, ikaw hindi. Huwag ganun. Hindi dapat nagyayabang sa ganong paraan na dapat nga tayo magpakumbaba at sabihin natin na gusto ko rin kayong maging Kristiyano. Huwag nating ipagyabang na tayo Kristiyano at sila hindi. Kasi pag sinabing nagyayabang ka, meron ka ng discrimination doon sa hindi Christian Pag proud ka na. Pagka ganun ang iyong konsepto, no, ng pagiging Kristiyano na pwede mong ipagyabang. Hindi maipagyayabang ang pagiging Kristiyano kasi hindi tayo naging Kristiyano sa ating sariling gawa. Ito'y gawa ng Diyos. Hindi kayang tanggihan ng tao ang liwanag. Tama. Ay po, sabi ni Buni Agapina, consistent po talaga ang Reform view, Doctrine of Grace. Ang Doctrine of Free Will ay inconsistent. Sa atin, nakakaunawa. Para sa kanila tayo ang inconsistent. And I do hope and I pray na yung mga nakikinig sa atin, nanonood ng mga, dati naman tayo Armenian Ako rin Armenian. Very strong Armenian ako noon when I was in Bible college.
Talaga nagpapang-abot kami sa labas ng balitaktakan. Kasi pag sa loob kami ng eskwelahan, yari kami, demerit. Kaya sa labas kami nagtatalo-talo. Lakas ka ng boses. Sabi niya, anong hindi nawawala? Paano kung nagkasala ka na? Ibig mo sabihin, ang Diyos konsentidor? Dapat, impyerno ka uli. Ako talaga, consistent Armenian, no? Opo. Until such a time na may nag-hold ng seminar sa school and naiwan yung libro ni Lorraine Boitner. Doon sa table na maliit, sa mini table. Tapos, Yung palang instrumento na. get one for free. Oh. Free naman, ba't hindi ito kinukuha? Walang kumukuha. Takot yata sa predestination, ha? So, na-curious ako. Kinuha ko siya, free. Kinuha ko siya, binasa ko. Naka 3 pages pa lang ako para na akong nalulusaw. Nalulusaw na ako. Sabi ko, grabe ang ginagawa ko. Nagmamalaki pa ako sa Diyos. Ako naligtas ako, yung iba hindi. Buti nga sa kanila. Yung pala, grace lang talaga. Sino ba ako para magyabang? Magmalaki. Ito, doon ko na na may plano pala ang Diyos. Kasi tinatalakay doon na God has a plan. So, ang Diyos ay hindi Diyos kung wala siyang tapos na plano na. Kasi ay all-knowing, all-present, and all-powerful. Yari na sa Kanya lahat. Nakapaloob doon sa Kanyang grand plan na yan, yung pagliligtas. Isa lang yan sa aspect ng ginagawa ng Diyos sa mundo Yung election sa salvation. Marami pa siyang ginagawang iba sa mundo. Bawat minuto nga ng buhay natin, present ang Diyos At siya rin ang kumikilos sa atin Sabi nga ni Pablo sa mga Epicurean, sabi niya, Epicuro, sabi niya di ba sinabi din ng inyong mga manunula na sa Kanya tayo kumikilos at nasa Kanyang ating pagkatao? Chapters Diba? 17. Pero dahil kumikilos tayo, that's sa Diyos. Even yung ating movements ay ordained ng Diyos. Tama. Kasama roon ang plano ng Diyos. Kahit ng mga, alam ni Pablo, naunawaan po niya, na kahit yung mga pag-ano na Diyos din. Ewan ko, tama po yung pagkaintindi. Alam nila na may Diyos talaga na lumikha. May Diyos talaga na hindi lang lumikha, kundi siya rin ang involved sa nilikha. Yung providensya. Meron po tinatag tayong providence of God From providential control, parang ganyan. Yung providence of God, lahat na nangyayari sa atin ay ayon sa Kanyang walang hanggang kaalaman at kapangyarihan. Na even yung pag-ulan, yun ay hindi aksidenteng umulan. Yung mga aksidente sa ating pananaw ay hindi aksidente sa Diyos. Kasi yun ay providensya ng Diyos na matagal nang nakaplano, na pinahintulutan niya. Doon lumalabas yung tinatawag natin na theodicy, the problem of evil. That if God is love and merciful, why is it that He allows suffering in the world? Diba? O nga naman, bakit kung ang Diyos ay pag-ibig at puno ng kahabagan, ba't hinahayaan niyang magdusa ang mga tao? Well, ang sagot doon is because of sin. Lahat ng sufferings ay result of God's curse on sin, on the original sin of Adam and Eve. And sabi sa Romans chapter 8 ay hindi aksidente o hindi parang sa kanyang ganang sarili ang mundo at ang sanilikay na pailalim sa kabulukan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Hinayaan niya na ang sang nilikha ay mapailalim sa kabulukan, sa pagkabulok, upang ating maunawaan kung gaano ang Diyos mahabagin. Kasi unless there is sin, unless there is suffering, hindi mo maunawaan kung ano yung joy. Yung mga suffering sa mundo, ang nagpapatingkad ng Diyos, habag ng Diyos. Kaya ba lalong nag-i-increase ang ating kamalayan sa kabutihan ng Diyos kung mayroon kasalanang pinapatawad ang Diyos. So without sin, we cannot have a comparison between love and justice. So we cannot understand what love is if there's no sin that is to be forgiven. And we cannot understand what justice is if there's no sin that deserves punishment. So everything that has taken place in the world, even the fall of Adam and Eve, those are, by God's providence, permitted by God. It's still for His glory and for His honor and for
human beings to appreciate who He is and have the experience of what He is doing in the world and what He has done in the world and that what He will do in the future to the world. So, lahat ng ito, kaya may problema ng evil, yung evil ang nagpapatingkad sa goodness ng Diyos. Na kahit may evil sa mundo, God will ultimately, in the end, triumph against all evil. Because He is good. Because He is good. So, kaya nga, kung hindi ka makaranas ng kadiliman, hindi mo ma-appreciate ang liwanag. Kung walang brownout, walang maghihiyawan pag nagkameralko, pagka nagkailaw. Kaya nagkakaroon ng appreciation noong, ay, salamat, nakakapanood kami ng TV, maliwanag ang silid, ay dahil may brownout eh. Pero pag walang brownout, lagi lang may liwanag, walang sisigaw sa tuwa pag nagka-ilaw uli. Puro liwanag. O pag puro liwanag. Kasi hindi mo maranasan yung, kailangan ko pala ng liwanag. Hindi mo siya maranasan, hindi mo siya ma-appreciate. So pag nagdilim ang paligid at biglang nagliwanag, ang saya-saya mo, nag-i-increase yung joy. And then na bumabaling ka sa pinagbulan ng liwanag. Sinasabi, salamat sa Diyos, kahit di ka naniniwala sa Diyos. Di ba, bigla yung mga atheist, nakakasabi, praise God. Kasi ayaw nilang maniwala sa Diyos. Nakakaranas sila ng kahirapan. Pag biglang nagkaroon ng masayang pangyayari, Salamat. napapasalamat sa Diyos. Ay, ito nga pala. Sorry. Oh, di ba? Ay, sorry, akala ko may Diyos. Sorry, self. Sorry, self. Nabigo kita. Dapat consistent ka, naging inconsistent ka tuloy. So, those tragedies in life, those sufferings that we experience, increase our appreciation and knowledge of God and who He is and what He is doing. Baka kita mo sa panahon ay kayo nahihirapan, doon ka lalo mong nararamdaman yung kawalan mo ng kakayahan. At ang kakayahan ng Diyos ang siya mong nakikita. Kahit si Pablo po na festive. Kaya hindi problem yung evil Ang evil, actually ang evil, iyan ang solution kung paano tayo magpapakumbaba. Diba? Iyon din ang comparison kung sino talaga ang dapat nating sundin. Yung bang masama o ang Diyos na mabuti. Makukumpara mo naman Yung masama, chaos ang dulot. Ang Diyos, ang dulot ay peace. Order, Peace of mind, peace of yung iyong sarili, peace with God, yung freedom from guilt. Pag nagkakasala ka, di ba, hindi ka makali. Di ba? Kahit yung mga halang ang kaluluwa, nararamdaman nila na may problema sila. Oo, alam din nila yun Ako niyan, di na ako tatanggapin sa langit. Alam din nila, di ba? Alam ko, wala na akong kapaturan. Yung ginawa ko. Alam mo pa di ba? Ba't ginagawa mo pa rin? Wala na akong pag-asa Oo. Kaya, kumbaga, patay kung patay na sila. Patay kung patay. So, when they encounter the grace of God, alam mo yung the more a person behave as like Satan the more they will become devoted when they become Christians. Kaya yung mga taong halang ang kaluluwa noon bago naging Kristiyano, na talagang sukdulang kung ano-ano ang pinagagawa. Umatay ng rape, di ba? Nagnakaw ng bangko. Pag yun naging Kristiyano, grabe yung habol noon. At saka grabing grabe iyong magpatotoo. Talagang iyon ay magpapakamatay para maipangaral si Kristo. Ba kaya ang pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa akin para magkaganito, sabi ni Pablo. And you will experience the gravity of God's love when you have done something that is so evil. But you experience His forgiveness. Doon mo nararamdaman, sobra pa lang ako'y mapalad. Pero mo, inibig pa ako ng Diyos kahit na ako ganito. Diba? Kaya kung ihahambing, di ba yung linghaga, sabi doon na, di ba ang sabi ng Panginoon ay mayroong alipin na pinatawad lang ng kaunti. Di ba? Tapos may alipin na pinatawad ng malaki. Sino magmamahal sa Panginoon? Pinatawad ng higit. Yung pinatawad ng malaki. Ano ang naging cause ng sobrang pagmamahal ng taong yun kaysa doon sa isa? Yung problem of evil. Yung dahil siya ay makasalanan dati. Ginagawa mong problema, hindi problema ang evil. Blessing ang evil.
Blessing in disguise. Opo. Nakakubling pagpapala. Pag may manaranasan kang kahirapan, pagpapala yan na nakakubli lang sa kahirapan. Yung masasamang pangyayari, pagpapala yan. Kasi, by the way, may tinatawag tayong natural evil, ha? Natural evil are those negative sa ating kaisipan, like darkness, di ba? Rain, thunder, thunderstorm, Natural evil. the natural evil, calamities. So but there is moral evil. Yung natural evil ang talagang ginagawa ng Diyos. Yung sa nature, ang Diyos ang may akda niyan. Yung ulan, dilim, di ba? Ang Diyos ay nasa kadiliman. Pero yung moral evil, hindi siya ang may gawa. Kaya yung I created evil, I created good. Di ba? Yung evil na tinutukoy doon, hindi yung moral evil, kundi yung natural evil. Siya rin ang lumikha ng dilim. Okay. Siya rin ang lumikha ng disasters. Siya rin ang nagpalindol na naging dahilan ng tsunami. Pero yung kasalanan, hindi siya ang dahilan. Kundi yung kasalanan ay gawa ng nilalang. Kaya pag may sinabi ang Diyos that I create evil, I create good, hindi yun moral evil, Hindi, kundi natural evil yun. Calamities ang salin sa ibang salin. I create calamities. I create abundance. I create yung drought. O, diba? I stop the rain from falling. Diba? Kaya, yun ang natural evil. At yun ang nililikha ng Diyos. But yung moral evil, kaya the problem of evil, sometimes, ay ang isip ng iba doon, lalo na yung kalaban ng Christianity, ay moral evil. Akala nila ang Diyos ang nag-create ng moral evil. Hindi. Pero I admit that God creates natural evil. Natural evil, sa atin evil lang sa paningin natin. Sa Diyos, hindi yun evil. Mhm. Kasi karapatan niya na magpaulan, karapatan niya na pumatay. Kasi siya rin ang author ng deaths. Tama. Di ba sa tingin natin, yung kamatayan, evil. But no, it is God who nagtakda. He is the one who appointed for men to die once. It is not Satan who appoints death. No, it is God. And death, according to our own vocabulary, is evil because it is a bad experience. But still, God is the author of deaths. Moral, not moral, but natural evil. Okay? Wala nang tanong? Ito Anong book yun? Tingnan nyo po, i-research nyo sa internet, no? yung ano po yata. Reformed Doctrine of Predestination. Ayun. Libre lang po yan, mababasa nyo. Kasi si Lorraine Beutner, yung author niya, he made the book for free. To be distributed for free. Hindi niya ginawang commercial yung libro. Kasi ang layunin ni Lorraine Beutner is for the truth to be disseminated. Blessings sa marami. Hindi mo siya, libre po yan, libre. Kasi winave ng author yung kanyang copyright rights, copyright law. Sa copyright law, yung kanyang karapatan na kumita, winave niya. Libre na. At pwedeng i-reproduce ng kahit hindi mo siya banggitin. Pwede kang gumawa ng aklat, banggitin mo yon, malaya ka na i-quote yon word for word without referring to him as the original author. Grabe yung kay Loren. Grabe si Lorraine Beutner. Malaya ka na i-quote siya, malaya ka na gamitin ang kanyang kaisipan, yung mga isinulat niya, malaya kang isulat uli nang wala kang pananagutan sa batas kahit di mo siya banggitin. Kaya yan ang isa kong napuri talaga diyan kay Lorraine Beutner. Makikita mo talaga yung graciousness niya. Na gusto lang niya talaga ito na ma-disseminate. Libre lang, pero ang tao ang gusto may bayad eh. Gusto yung mamahalin. Hindi. Sometimes, yung good things are for free. Sometimes. It's not only yung mga mediocre na bagay ang free. Meron din na mas the best pero free din. Especially salvation. Alam mo, free ang salvation. Pero this is the most expensive commodity. Opo, binayaran. No one can give it to us. Only God. And no one can have it by his own effort and goodness. Okay? Kung wala na po. Arminianism is sinner-centered, yes, gospel. Yes. To please sinner, while Calvinism is God-centered gospel for the glory of God alone. Oh. Ayan po. I hope na rinig mo, Mayoy. Yun po. Reformed Doctrine of Predestination.
Okay, kung wala na pong tanong, shall we, Siguro, Pastor, maraming salamat po. shall we say goodbye temporarily? Opo. Kami po ay pasamantalang maalam at kami po ay magbabalik sa Webes po. Kaya lang parang may pupuntahan na tao kayo. Wala po akong problema sa Webes. Ikaw ang may pupuntahan. Oo nga pala. Ikaw Pero, so, ano na lang. Announcement na naman. Okay. Siguro next week. Opo. Next week po ulit. Tuesday. Tuesday. Definitely. Kasi wala ka ng Opo, wala po ako ng Tuesday. Hindi na kami makakaalis kasi may schedule ako ng Friday. And ako rin ang speaker sa Sunday. So, Hindi ka talaga po makakapag-enjoy. Hindi talaga. Hindi. Kaya, actually naman, I have done my part na doon sa reunion. Medyo matagal din po. Ako naman ay naka-attend na 2 years ago. 2 years ago. Pang third pa lang ito eh. Yung first na Oo nga pala po. reunion, ako pang speaker noon, di ba? Ang daming nagalit. Opo. Okay. Parang nakita ko po yun na, picture mo Di doon. ba? Ayun. Walang makareact eh, nung ako yung nag-speak. Sige po, at kami magpapaalam na. At ito po ang The Narrow Narrow Gate. And we are the Cult Busters. God bless you and good night. See you again next week, Tuesday evening.